Hello mga ka-legit Dover Cats! Isang mapagpalang Sunday po sa bawat isa. At ngayong araw nga ay ito pa lang isa sa mga rason kung bakit si Atasha ay napabilang bilang isa sa mga EAT host. Ang lahat na yan, but before that, if you haven't subscribed yet to my YouTube channel, please don't forget to like, share, and subscribe at hit mo na rin ang notification bell for more showbiz updates. And please don't forget to hit all para ikaw ang unang-una makakapanat sa lahat ng ating mga updates. So of course, bago tayo magsimula, nais ko po muna magpasalamat sa lahat po ng mga legit viewers, subscribers, and legit Dover Cats po natin na lagi nag-aabang at nakaantabay sa lahat ng ating mga updates. So kahapon nga, Saturday, ay talagang ginulat po tayo ng EAT dahil busog na busog ang lahat ng mga legit Dover Cats habang tayo ay nanonood po ng EAT. Kasi nga naman wala naman talagang naka-anticipate or wala ni isa man sa atin ang nakahula na meron pong panibagong host na ipapasok. Marahil strategy po to ng EAT dahil marami pong gustong gumaya sa kanila. Wala naman po talagang nakakaalam. Parang sinurprise niya ang lahat. Talagang nawindang ang buong Philippine showbiz industry sa paglabas nga nito. Nung una, akala ng lahat na yung AI lang ang ipapakita kasi nga 'di ba parang ang dami ng character dito po sa EAT. Nandito po yung pamilya ni Ellen, si Tapa Ethan, si Mami Josie, si Nani Neri, if I'm not mistaken, Nani Neri ba? So, tapos po, ang kanya pong lola na si Lola Belen na yon. So, pagkatapos ng ilang mga segment, ay sinabi nga netong si Ellen na may papakilala pa silang younger sister na talagang nasabik ng buong linggo, ang mga legit Dover Cats. And we didn't even expect na hindi po AI yung sa atin, yung hindi AI ang sasambulat sa atin. So dahil po dito nagulat din ang ilan sa mga celebrity sa pagpasok nga ni Atasha. And at the same time, talaga namang masasabi mo na this is gonna be very, talagang, kaya yung nag-reaction ng ilan sa mga legit Dover Cats, talagang yung warm welcome sa kanya, sobrang init at dun nga sa comment section nagkakagulo sila na akala nila si Miss Maha Salvador nga yung magbabalik at kasi nga parang ka-height niya, ka-body niya at katulad niya rin na kung paano gumalaw sa pagsayaw, pero yun nga nagulat ang lahat dahil nga si Miss Atasha pala yung lalabas. Ang galing, napakagaling ng creative staff po and creative directors netong EAT, grabe. Mula noon hanggang ngayon di talaga nag-fail sa lahat po ng mga ginagawa nila sa EAT. This is gonna be the reason why bakit tumagal ng 44 years ang TVJ at ang Branded 8 Bulaga na inaangkin po ng kabila, 'di ba? Na inaangkin nila na akala nila forever na nilang magagamit ang Branded 8 Bulaga. Hindi nila alam malapit na matapos, may katapusan 'yan. And of course, syempre po, kasabay ng kanyang paglabas, marami po mga celebrity yan talaga namang natuwa at nag-react po dito sa pambihirang paglabas nito. Even po yung kanyang mga kasama po dito sa EAT, talaga namang nagulat. Lahat po sila nag-express ng excitement na makita. Kaya naman kabang-abang nga yung mangyayari bukas kasi nga first day po ni first day nga magiging host dito po sa nasabi nating EAT, So paano kaya siya mag-host? Pero I think pwede siyang ilagay sa wag kayong ganun segment kasi diba sabi nga po ni Miss Maine Mendoza na kapag daw po ikaw ay nandun sa bawang judgmental, dapat mabilis ka mag-isip. Dapat alam mo kung paano ka magtatanong kasi very sensitive issues kasi yan. Very sensitive po yung mga sitwasyon. So, kailangan lahat ng itatanong mo may sustansya. Hindi pa pwede magtatanong ka lang basta-basta. At kailangan yung tanong mo hindi siya offended. Sabi nga po ni Maine, kapag daw nakasalang sila sa wag kayong ganun, kailangan hindi ka lutang, hindi ka tanga. Yun po yung kanyang explanation. And we know that Maine Mendoza was really matalino, Ang gaganda po ng mga pinupukal niyang questions pagdating dyan. And si Miss ito po anak po netong si Miss Charlene Gonzalez na dati pong beauty queen
ay ano po yan, honor student po siya sa United Kingdom na university. So, according to them, na papayagan lang nila na mag-artista nga itong anak nila kapag sila ay nakatapos na ng pag-aaral. So, pagkatapos nga nun, pinayagan na nila na pumasok sa showbiz. Ang galing lang, diba? So, ito nga, no, dahil po doon nag-number 1 trending nga si Atasha Mulak and number 2 trending ang hashtag legit Davercards. So, kakaumpisa pa lang yan, kasi nga, this is gonna be parang fresh, kumbaga parang fresh breath of, parang ganon, diba? Kumbaga parang bago sa paningin ng lahat, no? Hindi pa siya nakikita sa iba. Sabi dan, Chidin and her mother was evidently proud of her daughter's debut. She took to her Instagram account to express her heartfelt support for Atasha. Hindi na nga po nakapagpigil si Miss Charlene na talagang mag-post sa kanya pong pasasalamat. In her post, Charlene thanked the cast and crew of P80, especially giving a special shout out to TBJ for their warm and kind welcome to Atasha. Sabi niya po sa kanyang Instagram, thank you EAT at TBJ hashtag legit Davercards for such a warm welcome for at Atasha Mulak, and we are so happy that she's now part of your kind family. Muli mula sa puso naming maraming salamat, hugs, and to our Viva family. Thank you for always taking care of Atasha at TBJ Official at TV5 Manila Shipen. So ganon niya po in-express yung kanyang pasasalamat para po dito sa pagpasok man ni Atasha sa pinakaabangang EAT. And alam niyo po ba na ang diba po, doon po pumirma last July, this year, July 2023, ay pumirma po si Atasha ng kanya pong kontrata dito po sa Viva. Which is ang Viva po is yung trio, si Tito Soto, Big Soto, and Joey De Leon, is part po sila ng Viva. Which is kaya nga po, di ba na mahal nila si Mother Lily na kanila pong dating manager dyan po sa Viva agency na yan. At isa pa dito, part din ng Viva itong si Miss Nadine Samonte na Nadine Lustre, no, ng ABS-CBN. So, kaya talagang she's in good hands. Kaya naman ito po yung isa sa mga first project po ni Atasha. At alam ko po na good choice po yung ginawa ni Atasha dahil napakaganda po ng kanyang future na nag-aantay para dito. So, more to come. At isa pa sa mga pinag-iisipan ng lahat at nahuhulaan na po natin na malamang after pong pumasok si Atasha, baka sumunod na rin po yung kanyang yung kanyang kapatid na twins, kasi twins po sila, si Atasha Mulak tsaka po si Andres Mulak. So yun po yung aabangan natin sa mga susunod pang video at susunod pang updates. Abangan natin siya bukas ng 12 noon sa EAT. Para po talagang mabuo yung buong linggo natin at mas masaya, diba? At as added po siya as one. So, this time naman bago tayo magtapos, ay magre-react tayo sa ilan sa mga komento po ninyo patungkol sa ating last update. Unahin mo natin ang komento mula kay Roy Michol Mogol. Kung ganon, ibig sabihin nun, hindi totoo na sila talagang gumawa at nagmamay-ari ng title ng Itwera. Tulad ng sinabi ni Buya Talasos, kung talagang kanila talaga yan, dapat humarap sila. At hindi lang ang kanilang abogado, pati sila humarap sa korte. True. Kasi kapag po dumadating na yung time na kailangan na po nilang baga parang puro yung abogado lang nila pinapupunta nila, no? Parang wala silang mukhang mahiharap sa kay Tito Sen tsaka kay Joey De Leon. Alam naman kasi talaga nila sa sarili nila, nagsisinungaling sila na sa pag-angkin na mga bagay na hindi naman talaga sa kanila. So dahil po dun sa mga bagay na yun, nararanasan na po nila yung karma, no? Sabi ni Idol Carol, yung vlogger na naninira kay Mayor Vico Soto, isa yung diehard vlogger ng Tate Bulagta, na hupad magsalita. Grabe, ginawa niyang pambaba basta sa post niya kay Mayor Vico Soto. Sinali pa si Mayor Vico sa kanyang kabaliwan. Sinisiraan at inaalipusta niya sa post ni Mayor Vico at ang TBJ, especially Bossing Dick, libelous ang ginawa niya. Bigla niyang binura ang post niya dahil pinatakti siya ng TBJ supporters, pero pinalitan niya ng bagong post na hindi daw totoong sinisiraan lang daw siya. Nag-feeling victim. Panoorin niyo yung vlog ni Jake Magnus, sandulat ang buong detalye. Ayan. So, kilala niyo naman po si Despil, diba?
Talagang, ewan ko, parang may something po sa kanya na talagang, pwede mo namang iduluhin yung iyong, yung iyong, kung talagang followers ka ng Tape Bulagta, i-idolin mo na lang. Pero wag na maninira sila, diba? Kung ano na pa, pati po si Mayor Vico dinadamay niya sa kanya mga posts na talagang libelous case po pwede niyang naabutin. So, but anyway, maraming salamat po sa inyong mga komento. Please mag-comment lang kayo sa comment section na related po sa ating latest updates. Thank you for watching, guys. Don't forget to follow my Facebook page there. It's